ng mensahe ito. 2 weeks ko ng mensahe ito. Building and malls will fall and burn. Diba? Gusto ba natin mangyari ito? Ayoko kasi marami na namang Pero ito sabi na ang Lord, there will be some buildings and malls will fall and burn. Some structures. So anong klase? Structures. Hindi ko na alam kung anong mga structures. Pero ang Lord na Lord nag-prompted. Maramdaman ko ang napakalakas sa process ng Lord habang isinusulat ko ito. Ngayon, ito na naman. Merong mga vessels na nakakapsize. Tanker vessels. And also others. There will be explosion of tanker vessels. Yan po ang sinasabi na lang sa Espiritu, na ang pamangkong Holy Spirit, na meron daw ng mga oil tanker, malulubog. Yan, sa madaling sabi, capsize, lulubog. Palulubogin, sabi, explosion. Yan. Hindi ko kaya sa liwanag lang kung saan banda yan. Kasi baka all throughout yan, Philippines, Indian Ocean, o Middle East, o Europe, hindi ko alam. Basta, ang mga tankers daw, at saka out of vessels, ang sabi lang, lulubog. Yan. So, itong mga darating na panahon, itong season, mga ilang buwan ito, mula November na ngayon, mga December, January, February, mga ganyan. Kasi hindi naman isang araw na mangyayari ito. So, yun po ang sadyama na natin. Kasi nga, nagkakaigputan ng labanan. Hindi na lang sa loob ng Russia, hanggang sa dagat. Nag-spread out na. Yun po ang sabi sa Espiritu. Ngayon, tuloy tayo. Bukod po sa mga tankers, dito rin sa season na ito, ang mga gas and oil sa dagat, oil field ng oil and gas sa dagat will be burned and devastated. Matindi po itong prophetic na ito. Bakit? Maghihil na kung mga oil field natin sa Philippines ang tatamaan ng missile. Delikado. Maghihilap tayo sa gas. Ngayon pa nga lang sa taon pa lang may Trump nahirapan na tayo. So, hindi ko po gusto mangyari ito sa madalas sabi. Kaya nga lang, ito po ang sinasabi. Actually, yung unang punta ko dito, pagkatapos ng ilang araw, dumating po sa akin itong mensahe na ito. Hindi ko mabitiwan kasi ako mismo ayaw ko tumaas ng oil. Kasi, diba? Pero dahil ka sa volcano, na ngayon, nakita ko na hindi pwedeng pigilan ang gusto ng Diyos. Kaya sinasabi ko ngayon to. Hindi, nasaan ba sa palagay niyo ang mga oil field at saka gas? Yung nasa dagat, saan pa meron yan? Kayo nang nalang kung saan meron yan. Kasi ang alam ko sa Middle East marami yung mga oil field. So yun po ang isang dumating sa akin na prophetic. Na mga oil field and gas ang madidevastate, mag-burn sila. And sabi, there will be an explosion. Kasi nga, isang drone lang kayang ibayin ng oil field Ganyan nga ang problema ngayon Pero, wala ayun ang sa akin ng Lord. Kaya, sa pilihan. Naglakaran ako ng lakas ng Lord. Wala sa akin lang, mabibigat na prophetic. Kasi, nung nagkaroon ng 4 na pagputo, alam ko na magbabaha. Hindi ko sinasabi na magbabaha. Kasi parang nanirap, diba? Baka, wala naman akong galit sa mga tao, sa kanila. Bakit ko sasabihin yan? Kasi talagang hindi napipigilan ang plano ng Diyos. Ang Diyos mismo ang pumapagay, hindi. Alam mo ba? Sino ba sinulat ng Bible? Mga sinulat na mga inspired by the Holy Spirit, yung lalo na yung Revelation, chapter 8, verse 11. Ito po ang aking podcast. Nandun po mga mensahe ka, napakarami. Mensaheng kaligtasan, Kristo, Jesus. Kahit mensaheng kaligtasan na lang, yan po ang aking account. Yung group ko, mensaheng kaligtasan, Kristo, Jesus.
Pwede nyo invite siya kung gusto nyo matuto. Malaman ang mga malalim na tulo ng Kristo. Lalo na sa mga nakakaintindi ang tinatawag na Islam. Doon ko pa sinasabi ang mga bagay na yan. Kasi ito ayaw ang guluhin ang mga puso ng mga tao.